second sight, gulat kami. 2 days, tapos grabe yung lineup. Parang ahon yung datingan, kaya Sa tingin ko ano pa rin, style clash pa rin. Yung mga nakaraang battle ko style clash pero comedy yung kalaban ko. Ngayon ibang style naman. Parang ngayon lang yata ako nakakalaban ng ganon. challenge din talaga na makatapat mo yung gano'n ka-establish na sa established din na estilo ko. Tapos magka-clash siya ganitong panahon na dapat matagal na nangyari, pero ngayon magbabanggaan sa hinog na kami parehas. Unique siya, hindi rin siya sumusunod sa yung meta-meta ba, parang may sarili siyang branding niya. Ayun nga, para sa akin, ano pa rin, sa tingin ko mas maganda pa rin yung style ko, syempre. Yung brand nung left field niya, hindi mo na mababasag sa kanya yun eh. Kumbaga, sa paghahanda ko, hindi ko rin pinabayaan yun. Kailangan matapatan ko yun sa gilas ko din. Tinanggap ko rin laban dahil kakaiba siyang MC na challenge din talaga. Umpisa parang nalito ako kasi di ba ako nakakaharap ng ganyang klaseng kalaban eh. So parang napaisip ako ba, ano kaya ang approach na gagawin ko sa kanya. Pero nakuha ko rin naman, nalaman ko pa rin kung anong dapat ko gawin yun. Dito ako magiging mababaw. Makikita mo mamaya. I love you, Lucas. Pakyo ka. Galingan mo mamaya kasi gagalingan ko rin. Yun na yun. Tsaka ibuhos lang natin. Yun lang. Left up, second side 15, dito pa rin, the Phil Invested, Muntinlupa, pang pitong laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng sumalang kanina, ng mga MCs, lahat ng MCs na buo-buo ng liga, syempre lahat ng suportang tunay, live at online. Flip top, magingay para sa parating nating laban. Shoutout sa lahat ng mga represent collab natin dyan, Real Jokes Clothing, High Minds Clothing, Crown Manila, Black Manila, Hypebeat, Branded, silipin niyo yung bagong shop ng Branded sa Cubao. Shoutout sa Ulap Unhinged, Linya-Linya syempre, 7-4, mga bagong represent collab natin. At maraming salamat din ulit sa lahat ng dating represent collab at mga susunod pa o mga parating. Sa kanan ko, Mandaluyong at Dasmariñas represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Vitrum. Shoutout nga pala try nung Rumoxy, tapos shoutout kay Osarogami sa paggawa ng mga shit. Yeah. Shoutout sa mga artist collab ng Hypebeat kay Vitrum, goddamn. At sa kaliwa ko naman, Cagayan de Oro City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Zen Lu. Poetikot makatang may bahid ng mistisismo. Modernong alkimista na ginto ang lirisismo. Estrangherong tayo na may gustong matutunan. Nagbubukas ang labi at bibig ng karunungan. Shoutout sa akong anak kay Shahira Inaya Zen Hiraya Palangga, Tika Perme. Shoutouts Killion, shoutouts Linya-Linya, tsaka alagad ng sining shirt. Yeah. Shoutout sa Tronos Oro at shoutout sa lagad ng sining merch ni Zen Luke. Nanalo ng coin to si Zen Luke. Piliin niya mauna si Vitrum. Tig-2 minuto dapat, pero non-tournament battle to. Pakinggan natin, unang banat, second side 15, Vitrum. Alam mo yung trip nito? Sungit-sungitan palagi para mukha siyang swabe. Baka nakakalimutan mo ang kalaban mo ngayon, Pilipinong Sasuke. Tsaka si St. Luke, alam na yan mga pare. Kilala natin malalim tapos nagrarap para sa babae. Yeah! Kinakatangian, it fucking matters para makita mo yung masasabing answers. Ngayon, anong piling umarap sa isang rapper na maraming fangirls? Ikaw wala? Walang mapala kahit kalandian malubha? Nagdadrama sa Twitter, puro quotes paluha? Wala makuha kasi palpak yung natula? Anong silbi ng magarang tugma kung hindi maganda ang mukha? Para mangakot ng nag-post ng poetry. Mukha kang tanga. Ako mag-post lang ng sad emoji, marami na mag-aalala. Well, ganyan talaga. Face card rapper at kumukonekta. Ikaw 2026 ng putang ina ka, para ka pa rin Lord de Vera. Kaya di ka nila type kasi sa kamakatang hukag at nagtutula ka lang para may katawang mahubad. Habang ako, parang sining na matingkad sa daigdig ng mga huwad. At datingan ko parang karakter sa Wattpad na babae nagsulat. Eto, minsan na may pumatol sa'yo, mukha pang busangot. At nakabuntis pa nga ng puta, kaya nga to lagot.
So yung EA at yung pamilya, hindi ka pinapasagot. Yan. Yan ang papala ng mga taong binibili ang kantot. Di pinayagan maging tatay kasi dapat raw ay graduate kasi walang mapapala sa mga lalaking hanga kay Andrew Tate. Yung tagal mo bilang papa ay nag-evaporate kasi malaki pakita sa mga only pops at kada early rate. Palamunin ka pa nga, buntisan na trip mo? Ano kukunin mong trabaho? Alagad ng lyricismo? Dapat kang binibisto. Wala ka rin hustling sa mga pagalaw-galaw. Tol, binubuhay tayo ng sining, pero hindi yan araw-araw. At tangina mo, artist rin ako, kaso iba yung dating. Simpleng tao kahit gago, iba na yung narating. Meron na mga bata sa mundo na pinapangalan pa sa akin. Tangina mo, Lucas, malayo na ako. Ikaw malalim ka pa rin. Tangina, sa mga laban niya, nagsasalakot pa. Talagang pranging. Tanga ang magsasaka, mulat sa lupa, hindi makatang-aning. Ako ang tunay na magsasaka. At bakas yan sa akin. Kasi tindig ako pala, putang ina. Aura farming! Pero parehas tayong malalim. Ang pinagkaiba natin ikaw gusto mo maging uprising, ako naman hindi. Pero matagal na akong taas kamao sa pakikibaka matindi. Ikaw gusto mo lang maging uprising para yung lalim magkasilbi. Sa agaya-gaya ka lang, pre. Di ka makitang haligi. Puro ka ako si ganto, ako si ganyan, walang tiwala sa sarili. Nagmamalalim pang Tagalog, kala ba magaling, pre? Tangina yung effort mo, gago, basic lang sa Cavite. At tangina mo, hindi sila sa'yo naaaliw. Ako taga-Manda at Etibac talagang nagliwaliw. Yung droga at mental hospital talagang nagsasaliw. Anong panama ng mga weirdo sa kinatawan ng mga baliw? At yung uprising, suportado ako sa lahat ng aking aim. Ikaw gusto mo, agrupo mo. Just for the fucking fame. Ang punto ko sa damuong to, respetado ko sa ating game. Dahil sa aking uprising, kaya si Arik tumutulong sa aking bail. Hands up! Kaya wala na, kung sapang nilalaman, puta utas masyado. Akong molotov, ikaw tubig sa butas na baso. Kaya ungas ka gago, puro lang tugmang magarbo. Gago, wala kaming respeto sa mga rapper na hindi nagkakakaso. Tangina, putya, wala na. Malabo na madali mga atake ko na grabing sagasa. Anumang bara at pakara, puta, mahal ako ng masa. Kasi wala nang mas malalim pa sa rapper na babattle para sa piyansa. Walang hype. Makinig lang. Entrada to ni Lucas sa entablado ng dirito. Parang hardin lang ng Eden, may serpente sa paraiso. Left field, abstract, hinaluan ng patawa sa pagbitaw. Tung engkanto nagbiro, mas lalo kang maliligaw. Imagery, metaphors, rap skills, wala kang ganon. Matunog pangalan mo ngayon, di na nakakapagtaka. Pag di nausok kakupalan at mga napapanahong balita, ikay importante pa kaya? Panghabang buhay aking sining, talentong tunay na taglay, kabaliktaran ng mga katulad mo na rapper na binubuhay lang ng hype. Robin Padilla ginagaya, peke kang birador. Galit ka sa gobyerno pero may idol kang senador. Nung laban niya kay Jay Black, nakitang panghipokrito ang iyong dala. Hindi ka makabayan kung sa mga Bisaya rasista ka. Ano yun? Mahal mo lang mga Tagalog? Ano tingin mo sa amin, taga Indonesia? Ngayon gugulatin ko sa aura at presensyang pangharas. Naglalakad na kontradiksyon, siguradong hahakbang to ng paatras. Di ko pwedeng ibuhos ang lahat kasi mababaw lang ang baso. Unang laban ko basag. Apo ng apo ni David, nagpapatalsik ng mga higante. Bagong nilapag. Beatroom worldwide. Pinakamaangas na Gen Z. Goddamn, tumatak. Wala kang linya na bumenta, puro slogan lang lahat. Yan pinagkaiba natin. Sa lirikal ako mas tuso. Pinakinggan ako dahil sa skills. Pinakinggan ka lang dahil uso. Panlilinlang lang ang laman ng liriko na yung napili. Puro kalokohan ng content, dapat pangalan mo Kripli. Magkaiba ating ugat.
Masasakit ang iyong dibdib, parang nag-long drag ka ng lomboy. Mali ang iyong pinagmulan, parang may tatay ka na tomboy. Dumaan na ako kay Sayad, Apo ka target, mga veteranong tumutusok. Matunog lang ang pangalan mo ngayon, pero ikaw ay di pa nasusubok. Magaspang na balat mo, patingin kong tunay. Tatanggalin ko yan, mistulang liha. Magiging hasaan ng aking sungay. Naalala mo nung pandemya? Mga battle na sa Zoom pa, naka-video? Kalaban ko doon, mga OG. Ang kalaban mo nun si Sir Deo. Lahat ng sayo'y pumusta, siguradong mapupurdoy. Apo ito papunta, sa bumbero ka nakipag-convoy. Bulgar ka lang mambastos, pero walang sining pag nambaboy. Dahil sa ginawa niyong pamantayan, kaya nag-e-excel ngayon si Shaboy. Matalino na daw fans ng battle rap. Naisip ko Kwanggol, kung totoo bakit sikat ngayon si OG1, Denmark at Marmol. Sasabihin mong patok ka ngayon, pag-isipan mong husto, ira ng katangahan o panahon mo to. Keyboard warrior! Sa online, puro bardagulan. Yung figures of speech at literary devices, bakit di mo natutunan? Tagahanga mo na uto, utak na kulong sa kagaguhan. Parang ataol di Sayad nung battle namin kasi di na natauhan. Kupal tapos aktivista sa modernong pagkakataon. Wala kang skills, wala kang talento. Meron ka lang karakter na napapanahon. Una mong laban ng patunay, napanood kong illegal. Itong hatid ko na mensahe, puro simple at minimal. Pero sa pulsa iyong puso at diretso kritikal, nagpakakupal ka na lang kasi di mo kaya maging lirikal. Pinakamaangas na Gen Z, hangarin mo naman ay tama. Di ka na nila gugustuhin kapag hindi na sila bata. Ako puro sa letrahan, pang-poetiko ang mekanismo. Ika nga ni Lune, kahit ano pa man ang mauso, di malalaos ang lirisismo. Bawi. Pinakinggan daw ako kasi uso. Putang ina, corny ka bro. Tanga, trip nila ako, alam mo kung bakit? Kasi pogi ako. Tsaka linasis mo. Tanga na, ang baho ng trip mo. Saan kayo nakakita ng Victor Bondum nagbabasa ng libro? Tanga! Tsaka, hit ka ng crowd, kaya huwag ka ma-proud sa mga ganyang atake. Hit ko yung Bisaya. Tanga, ang Mindanao ay breeding ground ng mga mabahong lalaki. Kasi pagkatapos sa kano, yung career ko, alright! Ngayon, Petron versus where you from, motherfucker? Parang ayaw kita banata ng bara. Sino bang seryoso sa rapper na galing daw Agartha? Taga-ibang mundo ka pala, ba't ka bay-nabay? Sa isip niya, ang daming nalakbay. In short, palamunin sa bahay. Walang trabaho yung gago sa kanyang alang na sanay. Yung utak niya, ang layo. Katawan niya, tambay. Agartha, puta, wawasakin to. Fuck the hollow earth, pagkor mo yung inatake ko. Madalas mo rin hanapin yung Atlantis sa mga nasasabi mo. Pare, alam mo ba yung trabaho? Yun ang hanapin mo. Jobless bitch! Ako matalino, magaling ako sa mga bagay na trip ko, pare. Kayo mga nerdo, ang dami nung alam kahit di importante. Kaya hasta mong mahusay, madalas ka umay kasi ang shit mo, grabe. Puta, malalim mamukay pero sa hanap buhay, ignorante. Tapos galit sa mga rally. Minsan sa FB namimeste. Ayaw sa riot nung Setyembre kasi raw di yan pwede. Puro pa, gawin nyo sa Mindanao, gawin nyo sa Mindanao. Yung trip mo, leche. Kasi ang dapat sa Mindanao, pakiwin si Duterte. Tapos red tagger pa yan sa mga tibak ng uumay. Galit sa pula, ang pulang mata ng dahil sa momay. Marunong lang manggago, pero palamuning tunay. Malalim sa bokabularyo, pero walang lalim sa buhay. Puro ka lang psychedelics, marijuana kapag nagsusulat. Kaya walang laman yung lalim mo lang pinag-uugat. Puro kasabugang kamalayan ang pinagtatalak. Walang kalapat ang mga pag-uutak.
Sa ka pa pupuntahin ng pag-aamat, hindi ka naman nagtutulak. Lakas namang buyo sa mga tao para sa agenda agago. Ganito siya, oh. Buksan nyo ang ikatlo para mamulat na tayo. The government corrupt. Real hip-hop. Open the third eye. Tangina mo. Ipapalagana pa ng atheism gamit tugmang magarbo. Naging atheist ka lang kasi pakul ka masyado. Walang malalim na rason na sa punto nagbago. Yung atheism mo, pangkulto yan gago. Pinagalabang atheist siya. Talagang grabe to. Kahit mga batang namamasko, tangina dinadali mo. Kahit banata mo na agham, puta, hindi yan balido. Ikaw lang yung putang inang atheist na ugaling rapido. Sobrang babaw ng mga pinagalaban, mga linya mo talbog. Sana ikaw na lang yung na-isyong buminggo kay Paldog. Pilit ang takas sa kababawan, mga hirit na handog. Ako sobrang ayaw maunawaan, pati gobyerno na alog. Diba? Di mo kailangan malalim ka para may branding ka o masabi ka. Ako, kahit kupal, love nila kasi nga, di ba, charming pa. Malabo na akong magiba at masampigan ng mga basadong taktika. Dahil sa akin, ang mga Tagalog at Bisaya nagkakaisa. Di ba? Sa mga Tagalog, sabihin nyo, Senlok Pacquiao! Senlok Pacquiao! Sa mga Bisaya, sabihin nyo, Senlok Pacquiao! Sabihin nyo, Senlok Pacquiao! Ano man ang gawin? Ano man ang gawin mo, putya wala na. Kung mga kalahi mo, nahamig na't aking kasama, ano mang lalim sa tansya, hindi mo susukat ang bara. Tandaan mo, Senlok Abrea, hindi na susulat ang aura. Kaya wala na. Wala nang pag-asang ikay makatamasa. May sariling mundo, pero ang pag sa planeta, yan wala ka. Meron rin naman ako nun, pero kasama ko ang masa. Bitrom worldwide, motherfucker! Panis ang agarta! Wala. Yun na yung gusto nyo. Binura ko ibang sulat ko. Kasi baka magalit mga Gen Z. Matapang sila, labis. St. Ice, ganito pala pakiramdam maharas ng mga prime na abranatics. Kasi kung di tibo, minsan bading, tsaka ubis ang mga yan. Kung di lito sa kasarian, wala sa hubog ang katawan. Di ba kauri mo yung Roman? Yung galit na iho? Gustong ipaglaban ang bayan pero ayaw mag-ehersisyo? Kaya ang hirap maniwala kasi wala pang patunay na husto. Bukod sa pagpapanggap at pagkukunwaring makabayan, ano ba ambag nyo sa mundo? Kaya henerasyon ngayon, ito'y sa akin lang nakikita. Mga sobra-sobra sa talino pero kulang sa disiplina. Fuck the police daw. Huwag nyo naman gawing lahat. Yung iba, nagtatrabaho para sa pamilya, magulang at mga anak. May tropa akong pulis, tumutulong sa magulang, nagpapaaral sa kapatid, sumusuporta sa anak, di siya nakikibaka, di rin nakikirali, pero mas bayani pa siya sa'yo. Yung ilang humaharang sa inyo, gumaganap lang din, tatak mo sa iyong wisyo. Bakit? Mabubuhay ba mga pamilya nila ng pagrereklamo mo pag natanggal sila sa serbisyo? Palibhasa, wala ka pang anak, wala ka ring magulang, kaya di mo yun ramdam. Paano mo nakuha konsepto ng lipunan kung pamilya nga hindi mo pa alam? Flip top is my profession. Ito lang ginagawa mo. Kaya marami kang oras magreklamo. Batugan ka bay. Ako, sinusubukang magnegosyo habang nag-aaral, mag-aalaga ng bata habang bumabatel ng sabay. Magsipag at magsumikap, tadhana ibahin mo. Di tumitigil ang mundo para pakinggan lang ang mga hinaing mo. Saludo sa prinsipyo. Saludo. Pero nasakyan yata ng sobrang kaartihan. Sa rally, agresibo, matatapang, maaangas na't lahat. Konting sundot lang, konting problema, mga nagpapakamatay agad. Tumbata na ampon, galit at puot ang nata mo. Di kasalanan ng gobyerno, inabandona ka ng mama at papa mo. Parte kayo ng pinaglalaban namin. Huwag niyo na akong idamay. Magsiuwi kayo, tulungan yung mga magulang nyo sa bahay. Mulat kuno sa realidad, pero perwisyo sa mga nanay. Yan impluensya mo sa mundo, nagpaparami ka ng anay.
Prinsipyo ko, dala ko sa Luzon. Kita nyo, tanaw. Ikaw, yung galit mo kay Duterte, kaya bang isigaw yan sa Davao? Nandito ka kaya sinigaw mo. Punta ka dun. Buong Pilipinas, isang bansa, ikaw ang gagabay. Yung mga dikit mo ngang kaibigan, di mo natulungan noong nagpakamatay. Unahin ang sarili. Matutunang tunay ito. Bago nyo ipaglaban mga paniniwala at ideolohiya, ipaglaban nyo muna buhay nyo. Tunog ignorante ba? Parang lumang mama. Di porket moderno, ibig sabihin tama. Ang lalaki nga pwede na maging babae. Ang babae pwede na maging lalaki. Sa utak mo ikulong. Bagong tao na nag-iimbento ng kwadrado na gulong. Di ka kasi nagbabasa ng Biblia o Quran. Binabasa mo lang Wattpad. Bawal daw ROTC, pero pwede magpalit ng kasarian. Ang aarte nyo masyado, lumalaban para sa taong bayan, mahiya ka sa mga nasa gera na sundalo. Siya'y makabayan daw, sinisigaw pang barumbado. Pero itsura mo at pormahan, impluensya mo, mga drama ng Koreano. Ba't pinagsisilbihan yung mga Koreano, ha? Mga Koreano ba kayo? Ako, iangat mga Bisaya. Yan ang aking pakay. Ganto magbayanihan, binubuhat ko ang aming bahay. Tradisyonal ang pagkayawa. Totoo at tunay malamang. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin ang walang kultura sa katawan? Walang kultura? Ang salita. Walang kultura sa katawan. Di ka sundalo ng kalsada. BTS Army ka. Pinakamaangas na Gen Z, bugok. Ako lang yata yung Gen Z na hindi supot. Ngayon rounds mo na. Sige, balik sa pataliman. Sinabayan kita sa iyong prinsipyo. Sabayan mo ko sa palaliman. Sinasampak ko ng Koreano. Puta, masyado kang tanga. Ikaw bakit ka hip-hop? Puta, kailan mo, Amerikano ka ba? Popo, putang ina. Ang tawag doon, application. Nabasa ko yung sa Wattpad. Masyado kang tatanga-tanga. Ay, binabasa mo si Mindanao, Karaang Napta. Ano yan, putang ina ka? Pero, tapos na ako sa malalim. Babawalan na natin yung letra. Pag-usapan na natin yung mga walang kwenta mong problema. Di ba may type ka na EA? Wow, yung lababo, G! Sino dito nakakaalala kay Alex Valerie? Si Alex Valerie, yung gusto na matamasa. Ayun, putang ina. Pagkatapos ng ilang panahon, meron ng asawa. Ayun ang masaklap na part. Tangin ng battle toy, no? May nagkakrak sa heart. Palamunan ka kasi, puro ka lang pa-art. Kumbaga ayaw na sa mga nagdadamo. Gusto na yung nagka-cars. Unemployed, bulok sa school, puta sana pumanaw ka. Kaya wag ka na umaaura o pasapaw pa kasi mababaw ka. Paano ba namin nalaman na mababaw ka? Nakita namin school project mo, tangin na nagsasayaw ka. Lalim yan, nagsasayaw. Ganun ka sa buwan ng wika. Pucha paksit. Eh, taasan mo na yung mga malalim na topic. Gusto pa na Tagalog lang, OPM lang. Para raw classic. Tapos nakita ko yung video na sumasayaw ng Blackpink. Let's kill this love. Yay. K-pop enjoyer pala to. Ang tanong ko, bakit? K-pop enjoyer rin ako, pero hindi ako pangit. Nakikinig ako para sa Music Matters magamit. Ikaw nakikinig ng K-pop kasi fangirls ang target. Speaking of fangirls, ilang mababa mong problema, malalaman na ngayon. Nanlandi ka natin ng minor na si Mary Grace Amson. Binanatan po ng love quote, pero puro lang ganon. Kumbaga humugot ng humugot, pero hindi, nakabaon. Tangina, bata pa yan, Chong, pero sa chat inaakit. Musmus pa yung utak nun, tapos ang lalim ng topic. Gusto pa mag-uprising yan, kaya sure ball panganib. Puta, bonjing outfit, tapos malalim, what the fuck? Future balakid. Kaya ano pa namin sa mga Makata? Ano pa namin sa Matalingaga? Ano pa namin sa Karaang Napta? Kung malalim ka nga, pero may galawan ka ng kakarat ng bata. Pero alam niyo ba paano siya dumagit ng minor? Alam niyo ba paano siya dumagit ng minor? Ganto kasahol. Nag-rap para maging idol. Gagandahan ng sample para sa bars na makahatol.
Puta, ikaw lang yung malalim na nakakita ng tao sa Bumble. Gago. Ang sarap ang gago ng mga pangit at weirdo rin. Pag binugmuka, mabuhok, bisakol, dapat pikunin. Dapat sa liga nabubura ang mga ganyang figurin. Arik, wag lang para sa kultura. Dapat pang video rin. Isa pang trip niyang anuhin, si Kay Clemencio. Batang tibak na gusto niya mabembak. Porque matalino, kaya si weirdo, he wanna get that. Kaso may prinsipyo siya na mismo, kaya tabla si Sendwa. Kasi parang okay pang ma-red tag kesa sa red flag. Nasagalit ka sa kanya kasi hindi ka natipuan. Tanga, tinakasan lang niya yung malalang kabiguan. Kaya huwag ka na mag-astang malalim ka pa sa lengguwahe ng katipunan kung mga anak ng inang bayan ang target ng kalibugan. Sabihin para ang Gabriel kasi anghel, ganyan sa letra. Yung anghel Diyos ang sinasamba, hindi mga EA. Kaya pagkatapos nito sa mga babae, cancelled ka repa. Ikaw lang yung tanging Gabriel na tablado sa Gabriela. Tinawadan lang pagkapido niya, pero seryoso yung sakit. Yan ang problematiko sa lipunang to na dapat mabanggit. Kung masyadong mabait, dapat lang para mas magets. Gagawala kami respeto sa mga rapper na pumapatol sa bagets. Pido at panggap malalim kaya dapat ugain. Huwag kang puro basa at sokmed, hanap ka ng kausap rin. Maging tao, magtrabaho, ambag ka sa lipunan, men. Kasi ang kabonsingan, hindi lang katawan, minsan yung utak rin. Ano? Isang anggulo lang ba? Pero pasok yung atake. Isang anggulo lang yon, pero tatlo yung babae. Kung nasama kayo, sorry po. Pasensya po ng grabe. Ayoko lang komportableng dumarami gatong klase ng lalaki. Kaya anong tingin mo, nilabahan na kita para sa angat ng pamantayan? Gago, ako'y nandito para mabisto sa gadmong kahalayan. Tanginang aligto, may pagkapido. Tanginang kahiyakang kasabayan. Tanginang pagkatapos ng laban nito, tangina mo, ayoko ng kamayan. Tangina, iniwan ko yung pangalan mo dito na basag. Wala ka nang pupulutin mamaya kasi lahat na yan warak. Mamaya, itatali kita sa silya na talagang walang habag. Tapos papatugtugol kita ng not like sa tenga magdamag. Wala pa sa flip-top si Tulala. May kulabo na kami. Patay na rosas yun mga pare. Ikaw, nagpaampon ka lang sa ingay likha para masabing artist ka din sa kalye. Sa Cavite, gusto na namin magbago. Sigaw at boka niya. Maihanay lang kay Tulala at Emar kunwari nagdodroga ka. 28 ka na. Tsaka ka pa na peer pressure. Ang weirdo mo, kumpadre. Si GL pa yung nirdo nasa internet ka lang din palagi. Hanggang sa natuto siya mag-rally. Biglang laki sa kalye ng araw. Hipokrito. Kutis porcelana kayo ni Ultimate, di kayo nasisikatan ng araw. Lifestyle mo peke, ako tunay, di pwedeng ihambing. Tung mga sulat ko ngayon, naisip ko to habang nagpapastol ng kambing. Kung anong uso sa atensyon, doon siya nakikianay. Habol niya, validasyon, ganyan talaga pag wala kang tatay. Ako, sa lugar na aking pinagmulan, ako'y kayamanang matatawag. Klasik sa Cagayan, parang sak maestro versus sayad. Ako'y ginto at kamatayan, oro mata. Klaro ba na kaya pala nawala yung event kasi nagkatawang tao na? Sunod-sunod mga suntok, walang gamit luma. Puro bago pumapasok parang langit lupa. May espada din pang hiwa, pumuputol din ngayon. Humahati to ng tao na parang relihiyon. Sasalang ka, tsaka sasalag, sasabay sa maangas na pagbasbas. Tsak basag-basag, tsaka basa-basa, may pasa-pasa sa paspas. Baka sila-sila magsisisi sa sinasabit, sinasamang, sinasatsat. Masasama sa isip sa sining masisilayang sinusulat, sinasalit, sinasalaksa. Tumataas na TF ko. Sunod-sunod yan. Boss, ikaw naman sasabihan ko ng lakas-lakas, tuloy-tuloy lang. Anong more than battle rap? Delusyon mo ang lala. More than ka pa, battle rap nga di mo magawa.
Walang skills, ampon, puro rally, nabanggit na yan totoo. Di mo pa rin makita ang malaking larawan kahit paulit-ulit na yung anggulo. Ano? Pustahan. Sinong matalo, di nababattle. Pero ako wala akong dapat patunayan at ayaw kitang kapusta, di ka tumutupad sa usapan. Huwag kang dumepende. Tumalikod ka sa agos kung totoong rebelde ka talaga. Mga magiging anak mo, sagipin mo sa sistema ng peking edukasyon kung totoong rebelde ka talaga. Umakyat ka sa bundok, magtanim ka ng sarili mong malinis na pagkain kung totoong rebelde ka talaga. Patunayan mo ang iyong revolusyon. Paikutin mo buhay mo at ng mga mahal mo kung totoong rebelde ka talaga. Kaso hindi. Mapukaw sa katotohanan. Imposible na hiling. Realidad na yung tanaw ay saklaw lang ng yung tingin. Ang buhay ay panaginip na malalim at mahimbing. At ang mga pinakatulog ang mga nag-aakalang sila'y gising. Balik tayo sa battle rap. Huwag mo kong aningin, bay. Magpapaulan ngayon ng Diyos kahit dito rounds ni Saint Ice. Hahandusay ka sa lapag, wag mo kong baliwin, ay! Yung katawan mong walang kaluluwa, nagdidilusyon na parang AI. Si Enigma arkeolohista at may nahanap siya ng kusa. Hybrid ng Neanderthal at Denisovan. Si Lucas nakabaon sa lupa. Winalis ang alikabok na sa buto ko nakakuan. At nadiskubre niya ang isang nilalang na sa aklat lang matatagpuan. Batch 2019, pinakamaraming kinalaban na veterano kung susumahin. Nandito ako para patunayan na bukod kay GL, ako pinakamalakas sa batch natin. Protect Bitrom at all cost. Ba't di kumonekta yan? Ngayong gabi patay kay Lucas, si Bitrom di nyo naprotektahan. Second side, 15. Veteran verse, St. Luke. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Sobrang solid yung laban na yun. Yung mga laban na panalo tayo lahat. Pero ang boto ng urado, 5-0. Mag-iay para kay St. Luke. Nakasapyaan sila. Shoutouts kay Keeper Axel Vlog. Shoutouts sa mga tanan taga-Upper Carmen. Ayun, Vitrum versus Zenlook round 1. Mas madiin si Zenlook sa round 1. Kinuha niya talaga yung face. Round 2 naman, lumabas talaga yung Vitrum doon sa round 2, yung kupal na Vitrum at sobrang lakas noon. Pero pakiramdam ko mas matindi pa din yung ginawa ni Zenlook doon tungkol sa prinsipyo at ang ganda yung mga anggulo at topic niya. At round 3 naman, ibang klaseng Zenlook yung lumabas. Malakas yung material ni Vitrum pero pinakita niya na hindi hadlang yung isang estilo lang para manalo. Yung lyricismo, napakaganda nun. Zenlook. Classic. Ang sobrang ganda ng laban na yun, Zenlook versus Vitrum. Ako pag nagja-judge ako, by points talaga, pinupuntos ako yung punchline. Kung paramihan ng punchline, mas marami talaga ng punchline, mas maraming punchline kung bibilangin si Vitrum kasi every 2 lines meron siyang suntok, no? Mas marami siyang punchline para sa akin, pero dito talaga dumadating yung pagkakataon na na hinihiwalay yung punchline sa haymaker, no? Para sa akin, syempre mas malaki yung puntos ng haymaker at sobrang daming haymakers ni Zenlook. Tapos lahat ng ender niya sa 3 round na yon sobrang solid. No, round 1 inatake niya yung concept nun is sinning versus hype. Sobrang epektibo nun kasi yung round 1 ni Vitrum parang hindi ganun kalakas yung hype niya, 'di ba? Doon siya malakas pero ang hina ng hype niya doon, which is naitawid talaga ni Send yung punto niya na sinning yung lyricismo. Kaya round 1 kay Send. Round 2, inatake naman ni Zenlook yung pagiging aktivista ni Vitrum. Sobrang naging epektibo rin nun. Ang ganda rin ng pagkakakompose. Ang daming haymakers, ang daming moment. Round 3, pinakasiksik na round ni Vitrum yun para sa akin. Pero nagkataon lang na yung round 3 din ni Zenlook, yun yung pinakamalakas na round niya. Kaya hindi pa rin sumapat. All 3, Zenlook, pero props kay Vitrum. Yo, Katana. Round 1, Zenlook. Round 2, para sa akin, Vitrum.
medyo siguro dahil slow start si Zenlook sa 2. Feeling ko sa round 3 nagkatalo. Round 3 kay Zenlook. Siguro ang mabilis na lang na explanation is parang sa kanya-kanya nilang style, mas mabigat yung intensity na napakita ni Zenlook lalo na sa 3. Pero goods parehas, solid parehas yung material nila. 1 and 3 Zenlook, 2 Vitrum. Binoto ko si Zenlook. Props sa kanilang dalawa. Para sa akin, style clash, magkaiba sila na estilo. Pareho nilang napanindigan yung estilo nila. Parehong solid yung performance nila. Yung mga pinupunto nila, pareho nilang naitawid ng sobrang lakas, sa sobrang lakas na level. Pero yun nga, kapag mga gantong laban, dahil style clash, ang hirap ng timbangin kasi pareho nilang nagawa, para sa akin pareho nilang nagawa ng perfecto yung gusto nilang gawin. Ngayon, babase ako sa ibang klaseng kung paano ko siya titimbangin. It's either bibilang ako ng punchlines o bibilang ako ng mali. So ganun na lang yung naging parang naging basihan ko. Pero sa laban na to, para sa akin, mas tumimbang, mas maraming pumasok na punchline si Zenlook para sa akin. Pero yun, props sa kanilang dalawa, sobrang solid na laban na yun. Congrats kay Zenlook, props pa na kay Vito. Yun, pistol here, binoto ko si Zenlook. Ang pinakamalinaw na lamang na round is yung round 1. Round 1 ni Zenlook para sa akin, ayun yung nagdikta ng pinaka malaking lamang. Kumbaga yung mga sinabi ni Zenlook doon, naka-apekto ng sobra sa kung paano sinasalo yung performance ni Vitrum. Though, nakakuha pa rin ng moment si Vitrum nung round 2. Mas malakas siya nung round 2. Pero pagdating naman kasi nung round 2, pumalag din si Zenlook. So, pwede nating sabihin na tabla yun or slight Vitrum sa 2. Pero sa 3, medyo Zenlook pa din yung lamang doon. So, 1 and 3, Zenlook. Round 2, it's either tabla or Vitrum. Yeah. Ayun, maganda na may bakbakan kanina. Pare, natawid ko. Yun, kasi ito lang. Pangit yung pakiramdam ko sa linggo na to. Ang daming mga kaganapan na pangit sa linggo na to. Pero alam mo yun, nakapaganda naman tayo ng mainam. Bagaman medyo baka ramdam sa video yung panlulumo ko sa mga nangyari. Pero alam mo yun, bakbak pa rin. Yung mga sulat, pa rin, matitigas pa rin. At alam mo yun, medyo malaya na ako ngayon. Enjoy na lang muna. Ayun. Fuck the Hollow Earth! Pagkor mo yung inatake ko! Madalas mo rin hanapin yung Atlantis sa mga nasasabi mo? Pare, alam mo ba yung trabaho? Yun ang hanapin mo! Jobless bitch! Medyo konti parang nagtagpo yung utak namin, parang yung mga sinabi niya is parang sagot sa mga sinabi ko rin at yung mga sinabi ko parang sagot rin sa mga sinabi niya. Siguro na yun, parang telepathy ba habang naghahanda kami parehas. Yun. Pinakamaangas na Gen Z, bugok! Ako lang yata yung Gen Z na hindi supot. Ngayon rounds muna. Sige, balik sa pataliman. Sinabayan kita sa iyong prinsipyo. Sabayan mo ko sa palaliman. Subukan ko this year mas maglabas pa ng mga music. Kaya tangkilikan nyo sa mga ilalabas na sa Sokmed, sa mga gigs. Yan, pumunta kayo kasi iba yung pakiramdam pag sa mga gigs namin. Siyempre sa Ingilika, sa iba't ibang kaganapan. Sa Hip Hop United, siyempre, supportahan nyo yung mga namin, movement din. Marami pang dapat na mangyari sa lipunan natin na subukan namin mag-spearhead ng mga ganung pagkilos. Ayun. Talaga, dapat matagal na talaga. May EP talaga ako pero di ko rin alam ba't di ko nare-release. Dahil siguro hindi pa ako ganun ka-confident na ganun na yun kahinog. Pero pwede na yung i-release pero ayoko pang i-release. Parang may gusto pa akong gawin. Tsaka yun, album namin dalawa ni Article Clipted. Nasa proseso na, ayun. Ayun, sa mga sumusuporta, maraming salamat. Gusto ko na rin kunin ng pagkakataon to na manawagan sa mga ng ustisya sa mga biktima ng pasistang estado sa mga nangyari ngayon na pangit, sobrang sahol. Ayun, ustisya para sa kanila, tapos syempre mabuhay sa mga taga-subaybay. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at nakikinig sa akin. Patuloy akong nag-i-evolve. Sana yung pandinig nyo rin para magtagbo pa rin tayo sa future. Ayun.